punot dulo nito election-related conflict. May namatayan, may nabaril dito sa town at may pinaghinalaan, may nakasuhan. So humantong sa maraming patayan. Manjarero na ni pag-school, masuking pagbanta na mo, ba't yan haliyulyo yan? Patiyo-patiyo ka nun kami muna yun, paray gini. Naman jaringwa niya, way roong kaya pag-schoolan, na-open pag-school. Yung tanda niya, bisyanin mga kabayan kaibanan nini, mataw din nagpakaig. Ang pinakamahirap na experience ko doon, unang-una, na-terminate ako sa serbisyo nang hindi ko nagawa yung binintang sa akin. Na inam kahalan sinang biya waktu simpag pagiluhala din di mga kanakan namo nasusa kami pasal sin na stop yung pag-school din di mat pasal aun waktu in mga ponglo diri to naharap mari pa school nawiro na stop ni pag-school ni nawiro na. Yung nag-conflict, kumonti talaga yung yung mga pupils namin at saka na-stop talaga yung class. As in, totally wala. Kasi yung mga kalaban, nandyan sila sa bundok at saka dyan sa mangal-mangal. Takot po silang pumunta dito. Kaya nahinto, siguro mga 3 years po. Na mabistaway, sawab, sinapang na sa Jenny Ulinan, mayroon pangusahan na sing kami. Pasal na mabuka kami makain kauman na mo sindengan si Pak. Hingguan niya mayroon pag-usasin kami. Bali manaog na sa jabiyahanin sing kami ipami pamanyap, punglo ataw kakaun. Ako ang tingin ko dyan is yung unang-una yung trauma. Trauma sa kababaihan, trauma sa mga bata. Pangalawa yung resources. Ang dami nilang resources pero hindi nila napapakinabangan dahil sa gera. May nakikita kang school pero ang school sarado. Na sumangawari nami na never natutong sabab kanubatawan Allah Ta'ala na mana miganot su uyag-uyag kami sabab sa kuno kina mbakwi tami sa nakapiragun. Marakla din ba isugele ko ma'am, marakla tao aba pakoma, padimbak kanilan. Tapos di ako kinuha sa mga wata. Lango-lango ng mga kapaghu, nakinuha ko silan, katigo niya mawatan siya. Pero sa hindi inaasahan na mangyari doon na dinaanan na ako ng bagyo na hindi hangin kay bala. Nagpuno kami sa magkampung. Magtungod kami makarwa, anak ko na mo makarwa. Naranaw ko nagpuno. Kami ra maglasya. Maglasya. Na pagka nagpuspos na, nagpatay, naghaul na, at niya, iutan mo sintaw mo, as dehil na yung karayawan. Nabihawon, alhamdulillah, lahat niya, biyatok na mo rin pagkasiwan. Pagkabatin na lumo na aming batbihayad to, kaya mawa pa kami sin aming batbiya ta umapuas din kamo. Amin biya kaya pagbakan, bangman aming batbiya, mura-murahan, intaw tayo manghod, iban ka mo maasar, amin mabiya siyang kain na tagna. Unang-una nag-spearhead ang Timikang Tumatab na nag-negotiate at pumunta doon sa iba't ibang party para lang masitel na magkaroon ng kapayapaan. So dili ka pagayon no dusud atau ka kena dusud at tanan dan bangsa muru
na dainan, pagungayanin, daungayanin sa kagkapya. No magingad kagkapya no pamilya, kagkapya no ingad, kagkabagul uyag-uyag, iya di tabia nakabinasan. Ang ginawa ko, kinausap ko yung pamangkin ko. Sabi ko, pumunta ka doon sa BMI, baka yan ang makatulong sa atin sa problema ng pamilya natin. Kinakilala ko sa BMI, sir, na sukabangila namin sa ukit para kano problema no pamilya nami sa panunikad tabang nilan sa kami sa makambalingan kami ito ka makapamagulita so papagalya. Ang Tumikang Sama-sama, nag-umpisa po noong 2014. This Tumikang Sama-sama is a core program of Center for Humanitarian Dialogue. Started way back in 2010. So basically, our job is to mediate conflicts or clan conflicts in our province, 19 municipalities in Sulu. Nabuo ang BMI, that was in 2019. So nagkaroon ng pag-usap yung liderato ng MNLF-MILF para ma-resolve yung problema. Isa po ito sa, for the record, na na-resolve na pinakamalaking problema dito sa Maguindanao del Sur, itong Madaya versus community dito sa Barangay Muti. Nakilala namin ang BMI through CHD, Center for Humanitarian Dialogue. So nagkaroon ng parang conflict mapping seminar or training. Doon na po nagkaroon ng engagement ang MPOS at saka BMI. I think TSS cannot do it by ourselves, but partnering with PNP, the AFP, and then the Marines before, and the Army now, and of course, the local chief executives, the barangay officials. Yes, TSS, we have a relationship like if we have any concerns tungkol sa peace and order, lalo na sa mediation, madali lang yung communication namin sa kanila. Yung mga NGO po natin, malaking tulong sa pag-mediate po ng dito. Sila din po ay nagiging neutral partner namin. Meron tayong mga kasama dito from security sector and yun na nga po, malaking parte din po ang LGU na itulong sa amin kasi kung hindi dahil sa tulong ng LGU, ng ditulungan, ay hindi magiging posible. Ginamit natin yung mediation approach. Pwede naman natin silang kausapin. Ano ba yung na hindi tayo mahantong sa court. So, ang isa is mababawasan natin yung bigat ng trabaho ni court, wherein pwede din naman natin pag-usapan. Napasalamat pa kay may mga taong nag-mediator sa mga problema. Ang mediation in Sinug is pagpasulot. Pagpasulot wherein you have to go between the two warring parties, allow them to express their sentiments, their pains and heartaches, Because the work of a mediator is that you're not there to decide, but you are there to listen. You are there to advise. Ando so nakambalingan kami na manas so mapiab ni so nang ginawa ko ba? Nakulit sa limimbalingan sa kanudal pa. Waktu si nagalok na sambatin ang buhok makulangin na nagtangis na sawab kami mag-usibawaris. After the conflict, paunti-unti na siya. Paunti-unti siya parang dumarami kasi nagkakaroon na kami ng mga activities dito sa school. So parang yung mga bata, ganado sila pumasok. Kasi Masanyang natod ka, mabiyan mayroon na hilwala. Sana biya di nakabalikan. Magtiwala lang sa isa't isa. Dapat strengthen lang yung pagsasama and maintain lang kung ano yung binibuild, mas gawing strong yung samahan. Kung mawawala pa yung kapayapaan natin dito, mahirap na naman natin kunin yung kapayapaan. Kung magtulungan ang lahat, walang problema. Sana tuloy-tuloy na. Kasi nakikita natin ang kalayaan ng kahit saan magpunta o wala nang problema. Tulad ng ibon na sa loob ng kulungan, pinalabas mo. Parang ganun yung mga